Mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Araw ng banal na kapahingahan. Happy Sabbath sa ating lahat. At sa araw na ito, patuloy nating pagninilay-nilayan ang mga salita ng ating Elohim, ng ating alhayam, na magiging gabay natin sa ating pamumuhay bilang nasa mortal pang kalagayan. Kaya kailangan nating pagtantuhin, kailangan nating alalahanin, kailangan nating pagninilay-nilayan ang buhay na ibinigay sa atin ng ating alhayam. Paano natin ito gagamitin o ipamuhay ng may kabanalan sa kanyang harapan. Although the scripture says that there's no one righteous, no, not one. Ngunit dahil nga sa habag ng ating alhayam, ang kanyang sufficient grace, His amazing grace, ang kanyang napakabanal na pag-ibig ang siyang nagbibigay sa atin ng pag-asa upang makabalik tayo sa orihinal na plano niya sa tao. Mga ilang bisis na nating napapag-usapan, pagninilay-nilayan na ang tao ay ginawa ng ating may likha, ng ating Elohim, upang mamuhay dito sa mundo na kanyang ginawa din, upang mamuhay ang tao ng naaayon sa kanyang kalooban in eternity. Kaya nga binigyan niya ang tao, ang first creation, binigyan niya ng kapangyarihan na mag-domain sa mundo. Pamahalaan niya ang mundo nang naaayon sa kanyang kalooban. Ngunit the first creation, the first couple was failed because of pride, because of self-serving. Ika nga, bakit nasasabi natin ang ganito? Dahil nga ginawa sila ng ating Ama, ng ating Elohim, nakangawangis nga niya. Sabi nga sa sulat ni David, ni Prophet David, ang iba ay tinatawag na Psalmist David, may naisulat siyang sinasabi niyang ginawa ang tao na mas mababa lang ng kunti sa Elohim. Kaya nga ang tao na unang gawa ng ating Elohim ay makapangyarihan, malakas. Nagagawa niya ang mga hindi nagagawa ng tao sa kasalukuyan. Kaya nga may mga studies na ating matutunghayan, maraming mga nagsusulputang mga studies na merong mga creation maliban sa tao, sa kasalukuyang tao, na kahanay ng second Adam. Yung ginawa ng ating Creator sa chapter 2 ng Genesis, ang taong minumuldan niya na nanggagaling sa lupa. Kaya nga may mga studies about aliens, studies about the ancient civilization, kung anong klase silang mga tao, anong klase silang mga nilalang,
Ngunit sa mga may paniniwala at pananampalataya sa ating alhayam at naniniwala sa mga nakasaad sa kasulatan na inihanda ng ating Elohim, pinapahintulutan niya na mababasa kahit anong edition, kahit anong korupsyon na ginawa ng adversaryo and his cohorts, nakakarating pa rin sa atin, sa ating kapanahunan ngayon, sa kasalukuyang panahon na ating kinagistaan. Sa mga individual na naniniwala sa kasulatang ito, na taos-pusong nagsisikap na magawa ang iniutos ng ating Creator, ng ating alhayam, ito ay para sa iyo. Ito ay para sa atin, sa mga naniniwala na ito. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, babalikan natin ang sinulat ng so-called controversial apostle. Bakit madalas nating kinukuha ang sulat ni Pablo? Dahil nga ito ay angkop, naaangkop sa ating pamumuhay bilang mortal ngayon. Bakit madalas nating kinukuha ang mga sinusulat ng mga apostoles? Hindi lang si Pablo, kundi sila si Pedro, si Juan, si Matthew. Bakit? Dahil ito'y naaangkop sa ating kapanahunan, dahil pinapahintulot ng ating Ama sa pamamagitan ng set apart spirit to guide them, to write as a prophecy, to write as a guidance sa mga paparating, darating na henerasyon. Which is, kung titingnan nating mabuti, kung pagninilay-nilayan nating mabuti, ang kanilang mga sinusulat ay naaangkop talaga sa ating pamumuhay ngayon bilang nasa mortal, bilang nasa tinatawag na carnal word. Kaya sinabi ni Pablo sa chapter 8 ng Romans, ito ang kanyang sinabi sa mga naniniwala na ang ating Ama ay nagpapadala ng representation niya to seek and save the lost descendants of Israel first, unang-una sa lahat, and to the so-called Gentiles who believe in His words, na naniniwala na nagpapadala siya ng representation sa katauhan ng Misaya. Kaya sabi dito sa Romans chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation to them which are in Messiah Yahushua, who walks not after the flesh, but after the Spirit. Okay? Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Sabi niya dito, there is therefore now no condemnation to them which are in Messiah Yahushua, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Marami ang nagkiklaim, nagko-quote sa salitang ito.
kesyo they are accepting the so-called Christ in their lives, so that no condemnation to them. But nami-misquote yata. Halos lahat ay nami-misquote ito. Bakit? If there is now no condemnation to them who are in the Messiah, why is it neglecting the guidelines that the Messiah taught? Bakit binaliwala ng karamihang naniniwala sa Messiah or in the Christian community? Bakit ninineglect? Bakit hindi nila ginawa? Hindi ginawa ng mga mananampalataya o mga believers ng Messiah o ng Christ ang kanyang mga tinuran. Bakit marami pang sumusuway? Bakit maraming sinusuway ng mga ito sa mga sinasabi ng Messiah? Di po ba? Dahil nami-misquote, nagiging scapegoat ang verso na ito. Dahil self-serving ang tao. Malinaw dito ang kanyang sinabi dito, yes, there is therefore now no condemnation to them which are in Messiah Yahushua, who walk not after the flesh but after the Spirit. Yung mga lumalakad ng naaayon sa Espiritu, hindi sa laman. Okay, Tagalogin natin mga kapatid. Okay, Tagalog version tayo. Sabi dito, ngayon nga ay wala ng kahatulan sa kanila na nakay Messiah Yahushua. Sila ang mga lumalakad na hindi ayon sa makalamang kalikasan kundi ayon sa Espiritu. Malinaw. Okay, patuloy tayo. Verse 2. Ito ay sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nasa kay Messiah Yahushua ay nagpalaya sa akin mula sa kautusan. Puputulin natin mga kapatid para magiging exciting. Dahil ito ang claims ng karamihang Christians. There is therefore now no condemnation to them because they are not under the law. And which law? Na pinahayag ni Pablo na hindi na tayo sakop nito. Okay? Kaya nga pinutol muna natin dahil maraming mga individual na kung babasahin ang kasulatan, ang Biblia, ay puputulin lang din dahil para lang naaayon o maaayon sa kanyang kagustuhan. Okay? Ito ang sinabi ni Pablo. Ito ay sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nasa kay Messiah Yahushua ay nagpalaya sa akin mula. Okay? Nagpalaya sa akin. Di ba sabi ng Messiah kay Nicodemus? Si John chapter 3. Except a man be born again, he will not see the kingdom of Elohim. If you know the truth, sabi ng Messiah doon sa mga Hudyo na naniniwala sa kanya in John chapter 8
verse 32. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Ano ang katotohanan? Sabi ng karamihan ng mga Christian, GC is the truth. Okay, balik natin sa original na translation. From the Hebrew translation. Yahushua declared that yes, he is the truth. In John 14:6, sabi ng Messiah Yahushua, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya siya ang nagbibigay ng kalayaan. Bakit? Sabi dito ni Pablo sa verse 2 ng chapter 8 ng Romans, ito ay sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nasa kay Messiah Yahushua ay nagpalaya sa akin mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Which law that Paul declared doon sa Galacia at dito sa mga taga-Roma. Anong law na hindi na tayo sakop, na pinalaya na tayo ng Messiah sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo? The law of sin and death. Itong kautusan na ito ang pinapalaya ang bawat isang naniniwala sa Messiah, na siya ang daan patungo sa Ama. The Messiah itself declaring of or which we, anong daan, saang daan tayo dadaan upang makabalik tayo sa ating Ama. Siya na ang nagsasabi, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So kung dadaan ka sa ibang daan, hindi ka makakarating sa Ama. At hindi natin makikita ang kaharian ng ating Elohim kung hindi tayo muna dadaan sa kamatayan at maisilang muli. Anong kamatayan? Pinapaliwanag din ito ni Paul, ni Peter, na kailangang mamatay muna ang old self natin, ang lumang pagkatayo, ang lumang katauhan natin, kagaya ng ginawa ng Messiah. What is the significance of the death and resurrection of the Messiah? Yun mismo ang sinabi at pinaliwanag niya sa tanong ni Nicodemus. Yun mismo, because it is a figurative, although ginawa ng Messiah ito physically, na siya talaga ay namatay physically. Bakit? Pinapakita ng ating Ama through the Messiah paano ang tao makabalik sa Kanya sa pagiging corrupt na makalaman. Nakukurap na ang tao mula pa sa first creation hanggang sa second creation. Nakukurap Kaya what is the ultimate remedy that the Heavenly Father gives to men? The ultimate redemption, upang maibalik niya sa original niyang plano ang tao sa pamamagitan ng kamatayan at pagkabuhay ng ating
Messiah. Kaya nga ang Messiah nagsasabi kay Nicodemo, except a man be born again, he will not see the kingdom of Elohim. Kaya tinanong ni Nicodemus, even though Nicodemus is the teacher of the law, abogado na siya, judge or fiscal, whatsoever, sa tawagan natin ngayon. But Nicodemus did not understand sa sinabi ni sa una ng Messiah. Kaya sinundan ng Messiah pagkasabi sa kanya, except a man be born in spirit and in water, he will not enter the kingdom of Elohim. So ibig sabihin, mga kapatid, kailangan mo nang papatayin, kailangan mo nang maisagawa sa ating mga buhay ang redemption. Kailangan mo nang maisagawa ang, kung crucifixion man ang tawag natin, sa sacrifice na ginawa ng Messiah. So be it. Kaya nga sabi ni Paul sa Galatians 2:20, I have been crucified with the Messiah. And I do no longer live I myself. Babasahin natin, mga kapatid. Basahin mo na. Let me read mo na, mga kapatid. Dito sa Galatians chapter 2 verse 20. Okay. Sabi dito, napako ako sa krus na kasama ni Messiah. Gayon man ako ay nabubuhay. Ngunit hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Messiah na ang nabubuhay sa akin. Ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon, sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng anak ng alahayam na siyang umibig sa akin at nagbigay ng kanyang sarili para sa akin. So ito ang significant ng sinasabi ng Messiah doon kay Nicodemus. Kailangan muna nating mamatay upang maisilang muli. May sinabi pa si Paul sa ibang epistles niya, na sinabi niyang, kailangan muna nating patayin, ilibing ang mga lumang katauhan natin. Tama. Dahil it was corrupted by the enemy of Elohim. Ang makalamang katawang lupang ito. Hallelujah. So ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, sa ating tinatalakay ngayon, sa oras na ikay nakikinig, nanunood sa video ito, ikaw mismo ang nakakaunawa, ikaw mismo ang nakakaalam kung anong kalagayan mo spiritually and physically. If you are a believer of the way, if you are a believer, naniniwala sa kasulatan, naniniwala sa spiritualidad ng tao, mapagninilay-nilayan mo, kapatid, kung ano na ang sitwasyon mo, ano na ang kalagayan mo bilang mananampalataya. Ikaw lang mismo at ang ating may likha ang nakakalam. Kaya kung nasa punto na tayo na
hindi na natin na ipapamuhay ang kalooban ng ating alahayam, ng ating Elohim na naaayon sa kalikasan ng Espiritu, maghuhunos dili tayo. Kailangan nating magiging reflective. Diba? Di po ba? So, kung kiniklaim natin itong chapter 8 verse 1 that there is no condemnation to us who believes in the Messiah, so kailangan nating gawin at maipapamuhay ang hindi makalaman kundi ang naayon sa Espiritu. Okay? Verse 3 dito sa chapter 8 ng Romans. Ito ay sapagkat ang kautusan ay mahina sa pamamagitan ng makalamang kalikasan, kaya ito ay walang kapangyarihan. Isinugo ng Elohim ng alahayam ang sarili niyang anak na nasa anyo ng taong makasalanan upang maging hain para sa kasalanan. Sa ganitong paraan, sa laman ay hinatulan na niya ang kasalanan upang matupad ang matuwid na hinihiling ng kautusan sa atin, na mga lumalakad ng hindi ayon sa makalamang kalikasan, kundi ayon sa Espiritu. So malinaw dito mga kapatid, kung ano ang dapat nating gawin bilang mananampalataya. Ano ang kailangan nating gawin nang tayo'y namumuhay, nag-aantay, nag-aabang sa itinakdang panahon ng ating may likha na gagawin niya ng perpekto, gagawin niya ng ipapatupad na niya ang kanyang dinisenyo na mamuhay ang tao kasama niya sa ginawa niyang mundo na may kabanalan, may katiwasayan, at higit sa lahat, may buhay na walang hanggan. So sino ang makakapasok? Sino ang qualified na kasama niya, na kasama ng Misaya? Pamumunuan tayo ng Misaya sa ating paglilingkod sa ating Ama. Anong mga qualification? Alam na natin ito mga kapatid, kailangan na lang nating i-maintain ito at kailangan na lang nating patibayin ito sa ating pamumuhay bilang nasa training ground pa lang tayo. Kailangan nating masunurin sa lahat ng mga rules and regulations sa training. Kaya nga naihahambing natin minsan ang ating pamumuhay ngayon sa trainings ng mga sundalo, sa mga pulis. Di ba, sa kanilang mga training, patuloy silang sinasabihan ang mga trainers na ito lang ang gagawin ninyo. Ang hindi makakagawa at ang mga sumusuway nito ay hindi makakatapos, hindi makakagraduate, failed. At sa loob ng trainings, di po ba na may mga rules and regulations na kailangan nilang sundin? Di ba kapag na hindi nila nasunod ang mga rules and regulations, may kaakibat na kaparusahan, may kaakibat na consequences, ba? May palo, squat, kung ano-ano pang mga consequences na naaayon sa kanilang rules and regulation. Kaya tayo mga kapatid, bilang mga sundalo ng ating Misaya na naghahanda sa graduation, kailangan din nating sundin ang mga rules and regulations.
na binigay ng Messiah sa atin through His disciples, through their words of encouragement. Kaya patuloy tayong nagbibigay din ng encouragement sa bawat isa sa atin. And there is no exempted. Lalong-lalo na itong inyong kaibigan, ang inyong kapatid na nagsasalita. Unang-una, ako ang tatamaan ng bawat mga salitang binibitawan. Ako ang unang may responsibilidad ng mga ito. Kaya mga kapatid, hallelujah, pagsikapan natin sa ating pamumuhay bilang mananampalataya sa ating may likha na masunod ang kalooban niya sa ating pamumuhay moral. Okay? Ito ay sapagkat ang makalamang gawa na nandito pa tayo, nandito pa tayo sa makalamang mundo natin. Verse 5, ito ang kanyang sinabi. Ito ay sapagkat sila na mga ayon sa makalamang kalikasan ay nag-iisip ng mga bagay ukol sa laman, ngunit sila na mga ayon sa Espiritu ay nag-iisip ng mga bagay ukol sa Espiritu. Ang mag-iisip sa makalamang kalikasan ay kamatayan. Ang mag-isip sa Espiritu ay buhay at kapayapaan. Ang mag-isip sa makalamang kalikasan ay pagiging kaaway ng alahayam sapagkat hindi ito nagpapasakop sa kautusan ng alahayam, ni hindi rin ito maaring magpasakop. Malinaw dito mga kapatid sa verse 7. Ang mag-isip sa makalamang kalikasan ay pagiging kaaway ng ating alahayam, ng ating Elohim. Dahil hindi ito nagpasakop sa kautusan ng Elohim, kundi nagpasakop ito sa kautusan ng kamunduhan, ng makalaman at kamatayan. Kaya tayo bilang mananampalataya at naniniwala sa ating may likha, we are not under the law. Yes, of course, absolutely. We are not under the law of sin and death. Hindi na tayo sakop sa kautusan ng pagkakasala at kamatayan. Makalaman at may kamatayan. Hallelujah. Sila na nasa makalamang kalikasan ay hindi makapagbibigay lugod ng alahayam. So, sila na gustong sa mga makalamang kalikasan ay hindi makakapagbigay lugod sa ating alahayam. Hallelujah. Sabi nga dito, in English version mga kapatid, so that those who are in the flesh are not able to give pleasure to Elohim. You are not under the flesh but under the Spirit. If the Spirit of Elohim is in you, but if any man has not the Spirit of Messiah, is not one of his. Okay? Hallelujah. Kaya ito ang mga nasasabi dito sa ating mga naunang kapatid. Kayo ay wala sa makalamang kalikasan. Kayo ay nasa Espiritu. Kung ang Espiritu ng alahayam ay tunay na nananahan sa inyo. Ang sinumang walang Espiritu ng Messiah, siya ay hindi sa Kanya.
Yamang ang Misaya nga ay nasa inyo, tunay ngang ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Ngunit dahil sa katuwiran, ang espiritu ay buhay. Hallelujah. Kaya mga kapatid, pag-iisipan nating mabuti. Pagninilay-nilayan nating mabuti. Kung tayo ay naniniwala sa Kanya, kailangan nating mapanatili ang sufficient grace, mapanatili ang habag ng ating Ama na mamumutawi, mabubuhay sa ating pagkatao kahit nasa mortal pa lang tayo na kalagayan. Hallelujah. Ito ang dugtong sa salita na ating pinagninilay-nilayan ngayon. Ngunit kung ang espiritu na nagbangon kay Misaya Yahusuas mula sa mga patay ay nananahan sa inyo, siya na nagbangon kay Misaya mula sa mga patay ay magbibigay din ng buhay sa inyo, sa inyong mga katawang may kamatayan. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kanyang espiritu na nananahan sa inyo. Kaya nga mga kapatid, tayo ay may pagkakautang hindi sa makalamang kalikasan upang tayo ay mamuhay ayon sa makalamang kalikasan. Ito ay sapagkat namamatay na tayo, namamatay na kayo. Kung mamumuhay kayo o tayo sa makalamang kalikasan, ngunit tayo ay mabubuhay kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinatay natin ang mga gawa ng ating katawan. Malinaw ang mensahe. Malinaw ang mensahe na ang makalamang pita ay hindi magdadala ng kaluguran sa ating alaya. We must strive ourselves, brethren and friends, to give back the glory to our Elohim. Kung ikaw, ako, ay nananampalataya, naniniwala sa ating Supreme Being, kailangan nating sumunod sa Kanya. Sinabi ng kasulatan, sinabi ng ating Elohim, be holy because I am holy. So kung siya ay banal, magpakabanal tayo sa abot ng ating kakayanan na may paniniwala at pananampalataya sa Kanya. Hallelujah. So once again, mga kapatid, kahit maikling pag-share ang ginawa natin ito, hopefully makapagbibigay ito ng paalala at encouragement sa ating lahat. Happy Sabbath, and I love you all, brethren. Shalom.